TP Oras. Kapopoy, 1 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Inatasan po ng Pangulong Bongbong Marcos ang National Housing Authority at ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na bilisan ang pagbibigay ng kinakailangang tulong lalo na sa aspeto ng tahanan o bahay ng mga kababayan nating hanggang ngayon ay hindi pa rin nakatatayo ng matatag matapos na maapektuhan ng bagyong Yolanda 10 years ago. Kahapon po ay pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang 10th anniversary na paggunita ng Yolanda at namahagi ito ng housing units at titulo ng lupa sa mga survivor ng Super Typhoon. Nananatili daw pong nararamdaman pa rin ang sakit at pagdadalamhati habang inaalala ng mga residente sa Tacloban ang paggagupit ng Super Typhoon Yolanda na kumitil sa buhay ng higit 6,000, pagkawala na higit 1,000 katao habang mahigit 3 milyong pamilya ang naapektuhan. Ayon naman kay Mayor Alfred Romualdez ng Tacloban, ang paggunita sa paghagupit ng Yolanda ay hindi isang kwento ng trahedya kundi ng compassion, generosity, hope, survival. At nawalan man sila ng kabuhayan at mga mahal sa buhay ay nanaig pa rin ang determinasyon na makabangon. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the Magandang morning. across the track. Magandang umaga, bayan! Bird of doom has Solo flight pa rin tayo. cracked. Ito po si Anthony Taberna. Regrets lies Minus Jerry Baha. in the heart. Muli pong sumasa inyo ang 2x2. Never coming back. Mga textmates, mga text partners, Past the mills, past the stack. kumusta po kayo? Sana po ayos na ayos lang kayo dyan. In the storm comes a tall, handsome man in a dusty black. Na susubaybayan niyo po ba ang mga balitaan na kapag kayo ay nasa trabaho o kaya ay nasa eskwela? Ang dami pa rin po mga balitang nangyayari. Pero Mother, pwede bang unahin na natin itong mga good news na to? Ang ganda kasi ng balita. Alam nyo yung kwento ng ating mga kababayan doon sa Gaza. Yun ang tingin ko, yun ay isang napakalaking kwento. Oo, malaking kwento yung tungkol sa
tungkol sa confidential fund ng OBP. Malaking kwento yan, pero yung pong sitwasyon ng ating mga kababayan, ito po, banner story po ito ng ating paboritong Manila Bulletin. Itong Manila Bulletin, tinan niyo Manila Bulletin. Exodus from Gaza. Talaga namang matindi po yung pinagdaanan ng ating mga kababayan na yan, na ilang linggo silang nagtatangkang makatawid diyan po sa Rafah border, and finally kahapon 40 Pinoy po ang nakatawid sa Rafah border, at umaasa daw po ang Pangulong Bongbong Marcos na mas marami pang mga Pilipino ang makalilikas mula sa hanggang ngayon po ay dinidigma o ginigyerang Gaza. At malaking balita din po ang sinabi po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na bagamat ang kanyang ang grado po na binigay niya kay Pangulong Bongbong Marcos ay 6.5. Ayan, 6.5 lang daw po out of 10. Ang sabi po ni Pangulong Duterte Marcos is not corrupt. Yun po ang kanyang sinabi. At hindi daw po totoo na siya ay nag-iisip o nagpaplano ng destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyon. At mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Ayun, tinam nga naman. Ito pong, ano pong masasabi nyo dito sa pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi po, ang naipipicture ngayon, wasak na ang unit team. Dahil sa wari bagay, nagbababag na ang Marcos at Duterte camps. Mother, ready pa rin ba tayo dun sa statement ni Amy Marcos? Baka pwede, ready naman yung mga taga-TV natin. Pakinggan nga natin yung sinabi ni Senator Amy Marcos. Ewan ko kung ano yung kanyang dahilan, ba't kailangan niyang sabihin ito, ni birthday girl, ang super ate ng Pangulo, si Senator Amy Marcos. Ang sinasabi niya po kasi, hindi niya iiwanan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang tanong ko, bakit ba kailangan niya sabihin yun? Iniwanan na ba? Iniwanan na ba ng lahat si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Senator Amy. Noong 2015, ako yung una at kaisa-isang gobernador na sumuporta kay Presidente Duterte. Nakikita ko sa kanya ang aking ama, matapat na kaibigan, matapat sa bansa. Ano raw ang sikreto ng mga Marcos na sa haba ng panahon, meron pa rin kaming mga loyalista na handang ipaglaban kami. May loyalista kami kasi kami loyalista. Ako, gaya ng ama ko, ay matapat at naninindigan para sa mga tunay na kaibigan. Sa hirap at sa mas mahirap. Sa mabibilang na ligaya at sangkatutak na pagdurusa. Yan ang iniwang legasya sa akin ng aking ama, sa atin ng ating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Ang makatotohanan pagkakaisang hindi lamang bula lang tub ng bibig, pagkakaisang ng hulugan ng pagiging isa. Sapagkat kung ang isang Marcos ay loyalista sa paninindigan at pakikipagkaibigan, pinaka-loyalista kami sa kapakanan ng bayan. Kahit tayo ay isang pulong-pulong bansa. Yon. Katunying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Antindi, no? Parang kung ikaw ay magaling na political analyst, aka kung ikaw ay barbero, sapagkat ang political analyst na magagaling, barbero. O kaya naman
tricycle driver, o kaya naman jeepney driver, o kaya dispatcher. Yan mga kasama sa umpukan Kapag ikaw ay magaling na analyst, sasabihin mo, teka, parang nakakalito yata. Nakakalito yata. Kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos ang nagsasabing hindi niya iiwanan si Pangulong Duterte, pero sa kabilang banda, ang picture, para bagang nagbababag na ang administrasyon. Yung administrasyon po ay yung Ferdinand Bongbong Marcos, saka kasama niya si Martin Romualdez, at nandun naman sa kabilang side, yung Sara Duterte. Nakakalito. Pero siguro wag na natin pag-usapan to. Pag-usapan natin, ano ba isasaing mo ngayon? May isasaing ka pa ba? Oras mo natin, Achi, Mr. Jelom Tang, Engineer Tony Nanggel, Lakyam Chap Dihun, 6:12 ng umaga. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. ACS Balita, susunod na. This time, Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, November 9, 2023. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. DOTR inilunsad ng Christmas trains ng LRT 3 o LRT MRT 3 para iparamdam sa mga commuter daw ang diwa ng Pasko. Grupo ng magsasaka sa Negros nagbebenta ng 25 pesos na bawat kilo ng bigas. Senado nagkasundo na tanggalin ang CIF ng OVP, DepEd at lahat ng civilian agencies sa budget sa next year. Special election sa Negros Oriental kinansila ng COMELEC. Siyam na detainees tumakas sa Station 1 ng MPD, 7 balik kulungan. Bata patay, 100 bahay na abo sa sunog sa Santa Rosa, Laguna. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello World! Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Lumarga na ang Christmas trains ng LRT2 at MRT3 ayon kay DOTR Assistant Secretary Georgia Taquino. Nagpakalat na sila ng mga choir sa ilang istasyon ng tren para awitan ng pamasko ang mga pasahero. Bubuin daw po ang choir ng mga tauhan ng MRT3 at LRT2 na mag-iikot araw-araw upang magbigay saya sa commuters at maipadama daw po ang holidays. 6:21 ng umaga, naimbaga bigat kada kayo amin na po, agriin kayon, gising na. May nabibili ng 25 pesos na bigas bawat kilo. Ito ay matatagpuan sa Bigasan ng Bayan Outlet sa Food Terminal Market ng Negros Occidental. Ayon sa Federation of Irrigators Association of Central Negros Bago River Irrigation System, prioridad na makabili ng murang bigas ang 470 priority consumers tulad ng senior citizens, indigent families at mga may kapansanan. Hanggang sa 5 kilo lamang ng 25 pesos na bigas ang pinapayagan na bilhin ng bawat consumer. Ito pwedeng gawin to ng iba't ibang mga grupo at pati na rin ng pamahalaan. Pero yung pirming 25 o kaya 20 pesos na kada kilo ng bigas, medyo mahihirapan po doon. Pero yung mga pasulpot-sulpot lang, kayang-kaya yan. Ibig sabihin po kasi ng 25 pesos na bigas, subsidized na bigas. 6:23 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na.
Sinang-ayunan ng mga senador ang pag-aalis ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, gayon din sa kaparehong pondo ng iba pang civilian agencies sa 2024. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, unanimous ang kanilang naging desisyon na tanggalan ng secret funds ang mga tinutukoy na ahensya sa pagsisimula kahapon ng deliberasyon ng Senado sa General Appropriations Bill sa susunod na taon. Samantala, hindi na matutuloy ang special election sa 2nd distrito ng Negros Oriental. Sa Disyembre 9 na layon sanang humanap ng kapalit ni dating Congressman Arnie Teves na sinibak ng Kamara. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kasunod ito ng rekomendasyon ng Law Department ng COMELEC at ipinasang resolusyon ng Kamara na ipagpaliban ang halalan. Humahataw sa komentaryo. 2x2 ACS Balita. Alas 6:24 na ng umaga, patuloy na pinaghahanap ng mga tauhan ng Manila Police District ang 2 pang inmates na kabilang sa 9 na tumakas sa Station 1 ng MPD kahapon ng madaling araw. Ayon kay MPD Director Colonel Arnold Thomas Ibay, sinira ng mga preso ang rehas na bakal kaya sila nakapuga. Kagad sinibak ni Ibay ang lahat ng pulis ng Station 1 kabilang ang station commander nito na si Lieutenant Colonel Roberto Mupas habang patuloy ang sinasagawang investigasyon sa insidente. Matindi rin naman yung pagkatulog ng mga nagbabantay doon, ano. Isipin mong masira yung rehas na bakal. Hindi kaya si Incredible Hulk yung nakakulong doon? Paano ba sinira? Mother, paano ba sinira yung rehas? Nilagari? Nilagari ba? Pag nakarinig ka ng naglalagari, magngangalit ng ngipin mo yung bang mangingilo ka kapag nakarinig ka. Ibig sabihin, kung nilagari yan, hindi narinig. Pagka hindi narinig, tulog. Ano, nilagari ba? O, yan na sinasabi ko sa iyo eh. Sabi mo kanina, nilagari eh. Anong ginawa? Tinulak. Tinulak. Hindi kulungan yun. Baka kulungan ng manok yun. Ang bihirang patiso. Ay, nako. Anong oras to nangyari? Mother, yung pagkakatakas nito? Kung ito ay nangyari ng mga alanganing oras, baka nakatulog nga yung mga pulis. Kulang. Ito, kung kasi ito eh. 1:30. 1:30. Yun, 1:30. Kaya tulog. Kaya naman pala, kaya naman, sino ba naman na hindi matutulog ng 1:30 ng madaling araw? Kayo naman, kawawa naman yung mga pulis, nagpapahinga lang yung mga tao. Ay, nako po, nanang ko po. Buti ito, kung istasyon lang ng pulis to, ibig sabihin, Station 1. Station 1 ng MPD, ibig sabihin, hindi pa mga hardened criminals itong mga nakakulong dito. Just imagine, kung ibang detention facility to na mga convicted, halimbawa, at ganyan yung ganyan ang klase ng mga nagbabantay sa mga bilangguan natin. Nanang ko po. Nanang ko po. Alas 6:27 na ng umaga, isang 7 taong gulang na bata ang nasawi habang 100 bahay ang tinupok ng malaking sunog sa isang squatter area sa Santa Rosa, Laguna. Kinilala lamang ang nasawing bata sa alias Princess. Nasa 130 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog at ngayon pansamantalang tumutuloy sa evacuation center sa covered court ng isang paaralan sa lugar. Mabilis na tinupok ang mga kabahayan dahil gawa ang mga ito sa light materials. ACS Balita. Susunod! Naku, napakawalang yan naman itong tiyuhin na to. Isip-isipin nyo, ito pong tiyuhin, isa pong tiyuhin dito sa Quezon City, dyan sa Quezon City, ang pinaluwas yung kanyang 13 years old na pamangkin. Galing daw po ng probinsya, from pag-aaralin daw. Alam nyo po, itong tiyuhin na to, alam nyo kung ano ginawa? Araw-araw nire-rape yung
paulit-ulit na ni-rape yung kanyang pamangkin. Ibig sabihin, nakikipagtalik siya sa 13 years old na pamangkin dahil sa ano magagawa ng bata. Yung mga magulang ay nasa probinsya, tapos ay naikwento lang yata ng bata doon sa kanyang mga kaklase na si araw-araw na hinahalay nung kanyang tiyuhin. Anak ng baka, no? Napakawalang yan na talaga ng paligid natin, no? Abangan po nyo ang balitang yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:28 ng umaga. Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Kinokontak lang natin yung station commander. Anong station 14? Station 14 ng QCPD. Colonel, sagutin nyo na po yung telepono ninyo para mapag-usapan natin to. Wala ka namang tawagan pa natin si District Director Maranan, si Didi, napakadaling kontakin nun. Si District Director Red Maranan, ng QCPD. General, good morning. Kami, wag niyo nang intindihin to. Kami na bahala kay Station Commander. Kaya, ano pangalan ni Station Commander? Si Colonel, Ano pangalan ni Station Commander? Abot mo dito. Ayan, kasi ito po ay kaya natin din gustong talakayin to. Of course, gusto nating kung maaari sana yung detalye, hindi natin didetalye ng gusto, no? Pero gusto po nating matuto tayo, no? Matuto tayo, lalo na po yung mga magulang na ipinagkakatiwala po natin ang ating mga anak, lalo na yung mga anak nating babae. Opo, 13 anyos lang po ito, grade 8 yung bata. Pinagkakatiwala natin, kahit pa nga ba kamag-anak natin yan. Kahit kamag-anak natin minsan talagang, nung tinanong yung suspect, di ba partner? Nung tinanong yung suspect, hindi naman tumanggi. Hindi nga raw niya alam ba't niya ginawa. Impacto pala, hayop na yun . Hindi ba? Hayop na yun. 13 years old, paulit-ulit na hinahala yung 13 years old pagkaluwas daw ng Maynila nitong September lang. Hindi ba napakawalang yung tao niyan, Colonel Mayhenyo. Babae pala, happy dyan. Colonel Mayhenyo, Station Commander, pakisagot po ninyo yung telepono ninyo at turuan natin yung ating mga magulang kung paano, pati na yung mga bata, Kasi hindi naman nagsusumbong yung bata Kundi pa naikwento yung doon sa kaklase, siguro hirap na sa inaabot niya bagong salta dito sa Maynila. Inaikwento sa kaklase, kaya yung advisor ang nagpunta sa barangay at naisumbong po yung kawalangyaan nung manyakis na ito. Colonel Mayhenyo, tumatawag po kami, ho. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:34 na po ng umaga. Binigyan diin ng Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan na isama ang climate change sa pagbuo ng national policies at pagpapalakas sa disaster preparedness sa bansa. Sa ika-10 anibersaryo ng paghagupit ng Yolanda sa Eastern Visayas, pinamamadali ng Pangulo ang pamamahagi ng housing unit sa titulo ng lupa sa mga survivors ng Yolanda. Itinanggi ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe na ang 2028 national elections ang dahilan sa anyay reshuffle sa Kamara. Ang tinutukoy ni Dalipe ang pagsibak kina Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City 3rd District Representative Isidro Unga bilang Deputy Speakers. Alam niyo tong unang-una, napakarami naman kasing Deputy Speaker sa House. Dati-rate 3 lang yan. Ngayon ubod ng dami ng Deputy Speaker sa House of Representatives. Pangalawa, wag nyo nang itanggi. Wag nyo na itangging tungkol sa eleksyon to, politika to, pambira naman, itatanggi nyo pa. Ginawa nyo na panindigan nyo na yan. Basag ulo na yan. Kasi kung tutuusin, kung talagang ayaw nyong guluhin ng tabakuhan, kahit hindi pa pumirma sa resolusyon supporting the House leadership, pag dinedman nyo yan, ayos lang yan pag dinedman nyo. Sinibak nyo pa in-announce nyo pa na ganyan. Siyempre, magiging usapin yan. Lalong yuyug-yugin ang House of Representatives. 6:36 ng umaga.
Inabsuelto ng Sandigan Bayan at Ombudsman si Pork Barrel Queen Janet Lim Napoles sa PDAF cases nito kaugnay ng agricultural project sa Caraga Region. Kinatigan ng 4th Division ng Sandigan ang motion to dismiss ni Napoles dahil nalabag daw ang karapatan nito at 6 na iba pang akusado sa mabilis na disposisyon ng kaso ukol sa irregularidad sa pagbili ng abono para sa isang proyekto sa Del Carmen, Surigao del Norte. Dumating na sa Pilipinas si Timor-Leste President Jose Ramos Horta para sa kanyang state visit. Iginasa ang bilateral meeting ni Horta kay Pangulong Bongbong Marcos bukas at inaasahang tatalakayin nila ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang aspeto kasama ang mga kalihim ng DFA, DTI, DOJ at iba pa. ACS Balita. Alas 6:37 na ng umaga. Kahit siya na lang daw po ang matira ay naninindigan si Senator Amy Marcos na susuportahan pa rin niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Senator Marcos na gaya ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nananatili siyang tapat para sa mga tunay na kaibigan at hindi ito buladas lamang ng kanyang bibig. Hirap naman kasi nung sitwasyon ni Senator Amy, no? Mother, ang hirap na sitwasyon ni Senator Amy eh. Una, medyo malayo siya sa kusina eh. Alam niyo ba yan? Hindi siya masyado, hindi okay naman silang magkapatid pero hindi siya nakikialam sa Malacanang. Alam nga namang, ano ba yan? Family affair ba yan? Ang pangalawang problema ni Senator Amy, alam mo kung ano? Mother, re-electionist siya. Kailangan niyang maging mabait sa lahat. Kung hindi man siya maging mabait sa kanyang kapatid, uunawain siya. Pero pag hindi siya naging mabait kay Pangulong Duterte at sa mga taga Mindanao, delikado siya. Okay, now, do you understand? Do you understand the moves of Senator Amy Marcos? Magandang morning, Manang! 6:38, naharang po ng Bureau of Customs ang 15 40-footer container van lulan ang misdeclared agricultural products sa Port of Subic. Ayon sa BOC, tumanggap sila ng impormasyon hinggil sa 15 container van shipments na naglalaman ng processed seafoods, kabilang ang lobster balls at surimi crab. Ngunit na isailalim sa physical examination, natuklasan na ang laman ng mga container van ay mga sariwang gulay tulad ng kamatis, carrots at broccoli. Dahil dito kaagad isinailalim sa seizure and forfeiture proceedings ang nasabing mga puslit na agri-products. Tama po ito, Commissioner Benvenido Rubio. Tama po ito. Isip-isipin ninyo, agricultural products na naman to. Narinig niyo po ba yan, mga kababayan? Ang laman ng container van ay kamatis, anak ng bakang dalaga. Kaya itinatapo na lang ng mga kababayan nating magsasaka kung magkaminsan ang kamatis dahil may imported palang kamatis. Mr. President, dapat talaga wag lubayan ito no? Tuloy-tuloy ito. At hindi lang ito kailangang may nakukumpiska ng mga smuggled goods. Ang tanong, ang tanong natin, may smuggling, asa ng smuggler? Kailangan kapag kami nahuhuling smuggled items, may nahuhuli din o nakukulong na smuggler. ACS Balita. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos iniutos na tantana na daw po ang taguring Department of Importation, ang Department of Agriculture. Local production daw po ang palakasin at hindi importasyon. Aba, very good yan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:41 ng umaga.
balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:45 na ang oras ngayon. Pro-production, hindi pro-importation. Ito po ang marching order ng Pangulong Bongbong Marcos kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Tiniyak ng bagong DA Secretary na papaboran ng kanyang ahensya ang pagpapalakas ng lokal na produksyon kaysa payamanin lalo ang mga importer. Yon, palakpakan! Sana hindi lang salita yan, Secretary Laurel ha. Babantayan po namin yan ha. Bilang isang matagumpay na negosyante, naniniwala po si Secretary Laurel sa kakayanan ng mga Pilipino na mapalago ang kanilang sakahan at maparami ang huli sa mga palaisdaan. Anya, dapat lang tutukan ng DA ang mga pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda. Kakibat ang malaking plano na i-modernize at i-mechanize ang kanilang kagamitan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga programang sinimula ni Pangulong Marcos sa DA tulad ng libreng binhi, pataba, tulong pinansyal at teknikal na suporta sa mga magsasaka. Tututukan din ng DA ang kahilingan ng Pangulo na buhayin muli ang reforma na inilatag ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos para iangat ang napag-iwan ng agri-fishery sector. Ngayon 2023, naglaan ng DA ng 4.73 billion pesos na pondo bilang investment sa malakihang mechanization at modernization ng mga sektor ng agrikultura at pangingisda. Tiyak din ng Pangulong Bongbong Marcos na palalakasin ng mga asosasyon at kooperatiba ng sektor para maiangat ang hanapbuhay ng mga magsasaka at mangingisda. Nakakailang araw na ba si Secretary Laurel? Pa isang linggo na si Secretary Laurel. Kaya tuloy-tuloy lang, babantayan natin yan. Yung medyo nag-a-adjust pa kayo, okay lang yan. Pero asahan namin kung pwede lang pagsisipain nyo na yung ibang mga nandidiyan na mga wala naman ang mga silbi. Meron pong walang silbi. May sweldo pero walang silbi. 6:47, bumaba po ng 0.3% ang produksyong pang-agrikultura ng bansa nitong ikatlong quarter ng taon. Ito na ang ikalawang quarter o sunod na quarter na bumaba ang farm production ng Pilipinas. Kaya sabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, senyales ito na kung meron mang ganitong pagbaba ay meron daw pong pag-asang babangon ang farm sector kahit pahumina ito nung third quarter ng kasalukuyang taon. Maganda rin yung sinabi ni Secretary Laurel. Ang sinabi po ni Secretary Laurel, baka pwedeng buhayin yung BAS, yung Bureau of Agricultural Statistics. Yun po kasi meron dating opisina na ganun nung nabuo itong Philippine Statistics Authority, naging isa na lang ang pinanggagalingan natin ng mga statistics. Baka kailangan tutukan ang statistics ng agriculture natin. Kasi ang mga decision making, lalo ngayong may climate change, ay napakalaki. Alam nyo naman, tayong mga estudyante ng statistics, ang mga major policy decisions, kapag mali ang statistics, mali yan lahat. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Sandali po lang, akala ko nandito na Ganun ba?
Sandali po lamang. 6:48. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes before 7. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH! Naalala ko tuloy, Yuel, paano kaya kung merong krimen ngayon tapos tumawag ka sa pulis? Pag tumawag ka sa pulis ay re-responde kaya yung pulis? Nakakatakot na rin tuloy ngayon. PNP Chief General Benjamin Acorda, Sir, malapit na ho kayo magretiro. Isang buwan na lang, Ano po ba ang nangyari sa pulis? Ano bang maipagmamalaki nyo sa PNP under your leadership? Kaya nyo ba sabihin na mas mabilis sumagot ang mga pulis ngayon? Pagka magreklamo ka, andyan ang pulis. Pagka merong nahuling kriminal, alam mo talaga na positive. Dahil meron tayong mga facial recognition, etc. Yung bang mga ganon? Hindi Ang mababalitaan mo, mga pulis natakasan ng preso, anak na. General Acorda, what is happening to our country? Narinig ko si General Acorda nung isang araw hiningan siya ng statement tungkol sa pagkakapatay kay DJ Johnny Walker. Kay Johnny Walker. Alam mo, sabi ni General Acorda, nagulat ako, sabi niya, this is lawlessness. Coming from the PNP chief, hanapin mo yung soundbite na yun, Yuel, at i-play natin mamaya. Sabi niya, lawlessness daw yun. Lawlessness. Hindi ba yung bang Calamba, Misamis Occidental, syudad ba yun o bayan lang? Syudad? Isip-isipin mo kung nasa isang syudad ka, tapos lawlessness ang sinasabi ni General PNP Chief Acorda. Patay tayo dyan. Bayaw. Patay na tayo, bayaw. Kaya sabi ko doon sa gwardiya natin dito, mother uy, pagka may mga pumapasok dito, kakapkapan nyo baka bigla na lang kami putukan dito sa loob ng announcers mo dito. Ay, naku po, natatawa lang tayo. Mga taga-barangay Pineda, Pasig City, maganda morning. Lakasan nyo na mga radyo ninyo sapagkat may umiikot na maraming pera. Daladalang pera. Ang ating bagman, si Sherwin Alfaro. Standby lang, Sherwin. Standby din ka RH29 Boy Gonzales na naghahanap pa rin po ng tumakas na preso dyan sa Maynila. Napatakas ng pulis. Tonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2 7:03 ng umaga. Puntahan na natin ang ating malakas bagman, si Sherwin Alfaro. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Where na you? Sherwin, where na you? Here na me. Sherwin! Lugaw. Ang tagal nung in-order kong lugaw. Ayan, kakukulo pa lang. Ang naman, yan, Adidas. Ayan, Ayun, matindi. Dito, Alfresco Dining sa Barangay Pineda, sa Pasig City.
Ate, ayan na, isandok ko na yan na. Order ko na yan. Ayan, no? Magkano ba? Magkano ba yan? Magkano ba yung may Adidas na yan? Magkano order dito? 30 po. 30 pa. 30. Dalawang paa. Dalawang paa. Dalawang Adidas. Ay, naku pa. Na-pedicure ba yan? Na-pedicure. Oo, mukhang na-pedicure na. Pero ang mas masarap, yung mga tsempa mong may mga nakikinig sa ating CRH ngayong umaga. Ito, ang lakas ng radyo nito. Narin po, pangalan niyo po. Ako si Erlinda Lumabas. Si Ate Erlinda Lumabas. Ayaw niyo po sa loob? Sa loob na bahay. Dito ka palagi sa labas. Oo. Pero, parang pormahang marites lang eh. bakit po, Teacher Rick? 2 por 2. At sa Anthony Tabela, Jerry ba? Si Anthony Tabela, Jerry ba? Bigyan ka na ito ng 1,000 pesos! Aba, matindi ah. Salamat po. Salamat. Pwede nang pumasok sa loob. Pwede na kayo pumasok sa loob niya. Oo, pwede. Pwede na kasi may hawak na 1,000. Salamat po. Thank you. Salamat po. Lagi kayong nakatune natin. Alam mo ba dito rin sa katabing bahay ito? Ito, malakasan din yung tugtugan ng Teacher Rick. Ayun, yung radyo, nakahiga sa kama. Nakahiga nga sa kama. Pagpasok mo, kama yung agad. Yung radyo nyo hubad tamad? Hindi po. Tulog pa. Araw-araw ba silang Araw-araw ba silang nakikinig sa atin? Araw-araw. Opo. Oo. Ang pangalan natin? Agnes Gailan po. Agnes. Agnes Bailon. Ngayon. Gaylon. Gaylon. Gaylon pala. Pagaylon-gaylon. Baga gaylon lamang. Sino pa rin naman sa tuming umaga? Anthony Tabela po, Jerry ba? Yun. Anthony Tabela, Jerry ba? Bigyan ng 1,000 pesos yan! Salamat po. Marami diyang sa radyo nakikinig ano. Kasi naman daw pala sa kala ko hindi masaya. Parang hindi naman masaya. Wala man lang tayong nakitang matamis ng ngiti eh. Salamat po. Salamat po sa nakatago ang kanya mga ngiti kasi ayaw niya ipakita ang baby face pa siya. Ayan. Thank you. Wala pa sa ngiti. Ang dami rin bata rin pa yan. Oo, pero mga nagpapaaraw. Gusto mo natin ng 1,000 pesos. Tumutok lang kayo sa Diesel Age at baka kayo na susunod natin winner sa Diesel Age. Malakas from ours number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagpaplita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama Sherwin, tayo, Pilipino. balik mo nga, Sherwin. Balik mo nga yung kanyang mga nagpapaaraw na yun. Tapos ano ba, tabing ilog ba yan? Oo, ito yung sakayan ng Pamakati. Oo. Kung galing ka dito sa Barangay Pineda, magbabayad ka lang na, magkano, 10 piso? 10 piso? Masakay ka na sa bangka. Ayan, ito rin bangka, O, tinan mo na, so maraming sumasakay dyan. Oo, marami. Kataalis lang ng isang bangka, tapos ngayon ito bagong bangka na itong dumating. Yan, So, ito'y party ng Ilog Pasig, Sherwin? Oo, itong Pasig ito. Maganda kaya nagtaka ko nung pagpan mo ng camera mo kanina, sabi ko parang maganda yata yung ilog na. So Ilog Pasig na pala ngayon yan. Gumaganda na Ilog Pasig ha. Oo, napakalinis. Gusto ko na nga magnaw-naw. Huwag, magunos din ka. Kumusta yung amoy? Wala namang amoy? Wala na amoy. Oh, ayos. May amoy pa itong nasa duyan kaysa doon sa ilog. Yun lang, may nakaharap. Mabango rin to. Pati aso dito, mabango rin yun. Oo nga Pero kamay paket, naku, lalo na yung mga pumapasok sa Ayan, Makati, good morning. Magandang umaga po. Ayan, good morning. Ayan, kapabango na mga yan. Tignan bago so, 10 piso yun, Sherwin, 10 piso sa bangka? Oo, ibinaba na, 10 piso na lang. Oo. Kasi 11, gitawang 10 na lang. Ano 10 talaga? 10 talaga. Ilan ang sakay ng bangka? Ilan ang sakayan nyo? Ito lang po. Ilan ang sakay sa isang bangka, isang biyahe? Sa isang biyahe, conforme po. Pero... May special, pagka isa, pwede mag-special. Special? Parang tricycle. Parang tricycle. Parang tricycle, pagka yung mga nagmamadali. Magkano pagka special? 20 special. Kung gusto mo mag-date na kayo, di ba, mag-bike kayo sa Pasig River, 20 pesos lang gagastusin yung mag-shota. Di ba? Oo, parang cruise by the river, di ba? Oo, ganun na lang ang di ba? Parang napakamura. Dahil pagtawid mo, Makati na. Saan parte na Makati yan? Zero Block po. Sa West Rembo. West Rembo, papunta ng Kalayaan. Teka, Makati ba yan o Taguig?
Ano na yan? Tagig na ngayon. Hindi naman na Makati. Humaba na kwentuhan. Thank you, Sherwin. Ay, maraming salamat. May magbabalik tayo sa DZRH Malakas from hours number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Sherwin. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Huwebes, November 9, 2023. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Presyo ng sibuyas tumaas ng 30 pesos kada kilo. Pulis na karelasyon ng nawawalang beauty queen sa Batangas lalong nadiin sa kaso sa paglantad ng 2 testigo. Ika-4 na earthquake drill aarangkada na. Ceremonial pressing ng button gagawin sa Kasiguran, Aurora. 2 patay sa sunog sa Parañaque. Senator Amy Marcos Duterte loyalist pa rin daw. Unang batch ng Pinoy returnees mula West Bank nasa Pilipinas na. At 1 patay, 4 sugatan kabilang ang 3 Pinoy sa pagtama ng Russian missile sa isang sibilyang barko sa Odessa region. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing balita. Kinumpirma ng Department of Agriculture na tumaas ng 30 pesos ang kada kilo ng sibuyas sa ilang pamilihan sa Metro Manila kumpara sa presyo nito noong nakaraang linggo. Mataas ang demand ng sibuyas tuwing holiday season dahil pangunahing rekado ito sa pagluluto ng mga handa para sa Noche Buena. Matatandaan na noong December 2022 umabot ng 720 ang retail price ng sibuyas. Kada kilo po yan sa gitna ng manipulasyon at hoarding. Lalong nadiin ang pulis na karelasyon ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon nang kumpirmahin ng 2 lumantad na testigo na nakita nila itong kasama ng biktima habang ito ay duguan at isinasakay sa ibang sasakyan. Ayon kay PNP CIDG Director Romeo Karamat Jr., kinilala ng 2 eyewitness sa kanilang photo gallery ang isang PO1 na siyang nakita nila nakasama ng duguang si Camilon. Sinabi ng 2 saksi na nakita nila ang nasabing pulis sa isang subdivision kasama ang 2 iba pa noong gabi na mapaulat na mawala ang beauty queen at ito ay ang naglipat sa biktima sa ibang sasakyan. Kasado na ngayon ang nationwide simultaneous earthquake drill. Inimok ng Office of Civil Defense ang publiko na makiisa sa idaraos na 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill at ang ceremonial pressing of the button ay gaganapin sa Kasiguran, Aurora. Nakiusap pa ng OCD sa lahat na mag-duck, cover and hold sa pagtunog ng warning bell na siyang hudyat ng pagsisimula ng drill. Ang earthquake drill ay sinasagawa ang bahagi ng mandatong magbigay ng kaligtasan sa publiko kapag dumating ang tinatawag na The Big One. Inaasahan makikiisa sa aktibidad ang mga ahensya ng pamahalaan. Yusek Ariel Nepomuceno, 7:14 ng umaga.
Patuloy daw pong titindig si Senator Amy Marcos para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit siya na lamang ang matira. Ayon sa senadora, gaya ng ama niyang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., patuloy daw po siyang magiging tapat at susuportahan ng tunay na kaibigan sa hirap o sangkatutak manadusa. Tandaan niya ng tunay na pagkakaibigan ng kumpas ni Duterte para pahintulutang mahimlay sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod ay hindi kailanman tatahimik sa mga nagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan ng mga bayani. Ang tinig ng Senator Amy Marcos. Susunod! Abangan po ang follow-up ni Tito Boy Gonzales sa mga tumakas na preso diyan po sa Manila Police District Station 1. At ang update natin sa mga Pinoy na nakabalik na sa Pilipinas mula sa West Bank sa kabila ng gyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas militants. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:16. This time, balita. Alas 7:23 na po ng umaga, nandito pa kami. Arestado ang isang lalaki matapos itong paulit-ulit na halayin ang kanyang pamangkin na grade 8 student sa Barangay Culiat, Quezon City. Ayon sa Quezon City Police, galing pang Iligan ang biktimang pinangako ang pag-aarali ng sospek. Ngunit noong September 16, dito na nagumpisa ang araw-araw na pangahalay sa biktima. Unang nagkwento ang biktima sa kanyang mga kaklase at agad naman itong ipinarating sa kanilang advisor at isinumbong sa barangay at pulisya. Kausapin natin si Police Captain Anthony Daquel, ang Chief Station Investigation Detective Management Unit ng Station 14 ng Quezon City Police. Captain Daquel, magandang umaga po sa inyo. Si Katunying po ito. Magandang umaga po, Katunying. Opo, nasaan na po ba itong suspect na ito? Kasalukuyan sir, nasa detention facility namin sir. Nakakulong po ngayon sir. Hindi ho ba pwedeng banggitin ang pangalan niyan? Ayon po sa mga nakausap namin na DSWD, yung ibang reporter na rin po, iniiwasan din daw po nila rin na banggitin nga ang pangalan na itong suspect. Dahil nga involved sa rape case nga po at minor nga po ang biktima. Opo, ako po nauunawaan ko po 'yon. Kaya lang po ay baka may iba pang mga biktima itong hayop na ay pasensya na kayo, yung taong yan eh. Oo. Ayun nga po, isa nga rin sa inalam namin baka yung ibang kasambahay dun sa pinapasukan po niya may biktima rin. Wala naman po, ito lang po talagang yung minor na bata. Okay, kung ganun po re-respetuhin po natin yan kung hindi pwedeng banggitin. So ito pong taong ito, ano pong trabaho niya? Family driver po siya at the same time security detail na rin po nung pinapasukan po niyang parang family driver / security officer, ano? Opo. Ano ba yan? May nakakahawak po yan ng baril? Ayon po doon sa biktima natin, may baril daw po siya. Subalit, nung nahuli naman po namin, wala po siyang dalang baril ng time na. Opo. Klaruhin nga po natin, Captain, ito po bang biktima natin, ilang taong gulang pa lang? 13 years old po yung biktima natin. Sus Mariosip, ano? 13 years old, edi bago-bago pa lang, dalagita pa lang yan, ano? Ay, sus Mariano ka. Opo, kadarating lang po niya dito sa Quezon City po. Noong September 10 lang po siya unang dumating kasi ayun nga, napangakuan na dito na lang mag-aral. Ikaw sa buhay din sa probinsya po nila. Oo. Ito, nabanggit ko nga kanina sa inyo sa item, ito po pala ay galing sa Iligan. So, sinundo pa ho ito ng suspect o pinaluwas lang ng magulang? Siya lang mag-isa?
Pinaluwas na lang po, sinundo na lang po ito sa terminal po. Sa terminal. So mag-isang lumuwas itong bata, walang ibang kasama. Wala na po, mag-isa na lang po siya lumuwas. Sinundo na lang po siya nitong suspect natin. Oo. Tapos sino po ang kasama sa bahay? Yung batang 13 years old, tapos itong suspect, sino pa po? Yung mga kasambahay po sa bahay. Yung amo naman po, bihira lang hindi po umuwi doon. Teka, nalilito ako. Nalito ako ng konti doon. So hindi pala bahay nung suspect yung tinitirhan nung victim? Po, nung una nga rin, ayun din ang pagkakaalam namin na siya ang amo ron. Oo. Ay, nung in-interview nga po namin ng bata, puro mga kasambahay yung halang daw po yun nandun. So, yun ang pagkakaalam namin, siya ang amo at ayun nga, sinasabi nga na ang pagkakaalam din ng bata is pulis nga ito. Hindi naman pala nung mahuli po. Punta po namin sa lugar, hindi namin nalaman na driver nga po ito at security po sa nung Oo. Akala ko naman nakatira siya sa namamasukan sa ibang lugar itong suspect na to, tapos umuwi lang dun sa bahay. Nung pala, dinala niya dun sa bahay nung amo niya, yung kanyang pamangkin. Ganun palang sitwasyon. Oo, ganun no. Doon hindi ka pinatuloy. Oo. Doon na rin kasi sa tumutuloy yung kasama rin ng asawa niya. So may asawa po itong suspect? May mga anak po ba? Opo, may anak din daw po siya. Pero yung mga anak niya, wala ho yata doon sa bahay. Wala doon sa bahay. Pero yung asawa niya, nandun sa bahay. Oo. Opo. Doon po sa bahay ng amo niya, saan po natutulog yung victim? Kasama lang din ho ng mga, ng mga kasambahay po doon. Ay nang pinanggit po nung biktima. Kaya nagtaka nga ako, ba't kung amo ito, ba't yung bata doon din natutulog? Napagkalaman na lang din namin nung pagpunta nga namin doon sa lugar sa tinitiran. Yung security guard doon sa compound nila, ayun ang nagsabi na kung ano yung trabaho nila itong suspect natin. Doon na po namin nalaman lahat. Paano daw po nagagawa itong panghali? Totoo po ba itong nabasa naming article na to, just to be sure, araw-araw daw hinahalay nitong suspect yung kanyang pamangkin na 13 years old? Oo, araw-araw ho yan. Kaya nga, awang-awa nga ho kami sa baga. Dalhin sa amin ng barangay, sa kaming teacher, na-interview ng investigator sa women's day. Talagang, isang linggo pa lang, pagdating na dyan sa lugar na yan, sinimula na siyang halayin hanggang nung petsa nung pagkakahuli namin. Araw-araw ho yun. Opo. O manhino sa mga tagapakinig, no? Opo. Ang sabi ng bata, hindi ko regla lang daw po ang pahinga niya. Pag may reservalo po. Napaka walang yan ng taong. Buti ho hindi nabuntis, ano? Hindi naman po. At pina-genital naman namin. Pina-pregnancy test. Hindi naman po. Hindi naman po. Pero kung may mga kasambahay din po doon sa compound na yon, hindi ba nila napapansin itong ginagawang kabuktutan ng taong ito? Hindi na, kasi malaki ho yung bahay. Suspecha ho namin, dinadala niya sa ibang kwarto ng bata. Hindi hiwalay niya sa mga kasambahay. Oo. Kaya nagagawa. Hindi naman nakapagsumbong din yung bata sa mga kasambahay. Sa classmate niya nagsumbong. Hindi siya nagsumbong sa mga ate doon, mga ate sa compound? Hindi po, siguro gawa na nga ho ng takot ng bata. Hindi makapagsumbong doon. Doon nakapag-open lang po siya sa mga classmate po niya. Oo. At yun namang mga kaklase niya ang nagsabi sa teacher, ganon. Opo, yung mga kaklase na po nagsabi sa teacher. Kaya ito pong class advisor po nila, nagdala lang nga ho. Yun po maganda sa barangay natin. Oo. This is na bigala na agad nila yung bata, nakapagtulungan agad sila sa amin. Kaya kinasa na namin po yung operasyon para madampo po itong suspect. Opo, mabuti po at nagawa nyo yung operation na yun. Kailan ba huling hinalay itong biktima? Yung mismong araw din po, November 7 po, nung magsumbong sila. May sakit po sa pag-iisip yung tao na yan, Captain. Hindi ba nanlalaban yan? Hindi pa ba nangaagaw ng baril yan? Ang bihira, nakakagalit eh. Isip-isipin ninyo yung batang. So kung September 10 dumating, isang linggo lang na nandidiyan kanyo, inumpisa na siyang halayin,
Just imagine, walang ya, parang ginawa niyang asawa niya o sex slave niya yung bata, ano? Ganun na nga ho ang ginawa niya. Oh, hindi ba niyo nakausap yung magulang ng bata? Nakakausap na po namin. Ayun nga, nagulat din po sa pangyayari. Hindi pa nga ako makapunta dito dahil tapos nga rin sa panggastos. Hinahanapan din namin kung sino makatulong po sa kanya para makaluwas po dito. Makuha po yung bata. Pero sa ngayon naman po, safe naman na po yung bata. Safe na. Sa pangangalaga po ng ano natin. Ng bahay kalinga ng social worker ng tama po. Opo, ito ano pong relasyon ng suspect dun sa magulang ng bata? Ano na po ito malayong mga second chassis na po nung tatay ng bata. Malayong kamag-anak na rin po nila. Kumbaga hindi, sa probinsya kasi, Captain, alam niyo naman tayo mga probinsyano, pinsang makasampu na, kamag-anak pa din, no? Oo, kaya nga dating magulang na ito, doon nakatira sa family side nitong suspect dati, kaya medyo close sila dyan. Oo. Ayun nga, dahil alam nila, medyo nakakaluwag to, medyo sikat, kasi nagbablog ito nagbablog? Oo, vlogger ito. Sir, baka pwede naman banggitin, hindi ko alam, pinag-aaralan ko tuloy ngayon, nire-recall kong pilit yung mga batas tungkol sa pagbanggit ng pangalan, ano? Ang pagkakaalam ko ay kung halimbawa magulang yung suspect, kasi ma-identify mo na yung victim kapag kagano'n, ano? Opo. Pero may directive, ano bang directive niya? Ano bang batas na nagbabawal para banggitin niyang pangalan na yan? Pinag-aaralan nga rin namin. Actually, nagbigay naman din kami ng kopya ng report sa mga reporter natin. Kahit sila, iwas din Opo. Ayaw din nila. Sabi ko, nakakakumpo banggitin nyo. Naninikip ang dibdib ko kasi magulang po tayo, Captain. May anak po ba kayong babae? Opo, may lalo na ako, may anak ko akong babae. Oo. Hindi ako papayag na mangyayari yung ganyan. Tama po kayo. Ako po, ang anak ko pa na parehong babae. Ay, nako, Sus Mariano Kaindo. Okay, ano pong disposition natin dyan, Captain? Ngayon po, sir, na 102. Pailalim na po sa proceeding po. Ilampahan po namin ng demandang statutory rape po. Oo. 13 years old yung bata. Non-bailable yun, non-bailable. Resolution. Non-bailable po yan, sir. Ayan, tama, non-bailable. Buti na lang at pwede po ba kayong magbigay ng advice sa ating pong mga magulang at pati na rin sa mga kabataan, lalo na nga at baka lalo yung mga batang ganyan, paslit pa yan ginagawa na sila ng kahalayan ay hindi pa kumikibo yan. Captain, go ahead po. Opo, sa mga magulang po natin, hanggang maaari siguro kung sa pag-aaralan po ng bata, may mga public school naman po tayo sa bawat lugar po natin. Hanggang maaari, iwasan na natin ipadala yung bata, yung mga anak po ninyo, sa mga tao na pagkakatiwalaan nyo. Gawa ng pag-iingat na lang din po. Sa mga public school naman po natin, galing pong eskwelahan yan. Ako bilang, at yung mga anak ko po sa public school ko po pinag-aaral yan. Opo, tama. At napakaganda po ng resulta po ngayon. So, pagkatiwalaan po natin yung public school po natin sa kanya-kanya po natin lugar. At kasama pa natin yung mga anak natin. Kasama pa natin yung mga anak natin na monitor po natin yung ginagawa nila. Hindi tayo nag-aalala na may iba pong nangyayari sa kanila. Sa mga bata naman po, lalo na malamang yan, through force and intimidation yan Yes, sir. Sa mga bata naman po, magsumbong po sila pag may nangyari pong ganyan. Hindi man sila makapagsumbong sa mga kasama nila sa bahay, pero pong eskwelahan, na mga teacher po nila, may guidance counselor po dyan, pwede po nilang pagsabihan. At nakakaasa naman po sila yung security naman lang, bibigay naman po natin pare-pareho. School, ng police, ng barangay, para mapangalagaan po sila. Yes, sir. Captain, maraming salamat po sa oras ninyo at kayo na bahala dyan sa bullshit na yun, Huwag niyong patatakasin, sir. Hindi mo makakatakas to. Kayo na po bahala dyan. Opo, thank you. Si Captain Tukayo, Anthony Daquel,
ang hepe po ng Station Investigation and Detective Management Unit ng QCPD Station 14. Pangunahing balita. 7:36. This time check is brought. Pangunahing balita. (7:40) na ng umaga. Balik-balita tayo. Dumating na po sa Pilipinas ang unang batch ng Pinoy returnees mula sa West Bank sa kabila ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Ang dalawang Pinoy ay kabilang sa 4 na nagpahayag ng interes na uwi mula sa Palestinian Authority. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na ang mga ito ay nakahanap ng paraan para makatawid sa Lebanon patungo sa West Bank bago pa man makabalik ng Pilipinas. Samantala, dumating na kagabi ang ikatlong batch ng OFW na galing po sa Lebanon. Isa ang patay habang 4 ang sugatan, kabilang ang 3 Pinoy sa pagtama ng Russian missile sa isang sibilyang barko sa Odessa region. Nasawi ang harbor pilot at sinasabing crew members ng ang mga sugatang Pilipino habang port worker ang isa pa. Ayon sa Ukrainian Army, nagpakawala ang Russia ng anti-radar missile sa direksyon ng isa sa mga pantala ng Odessa region mula sa tactical aircraft nito sa Black Sea. Follow up tayo doon sa mga pulis na natakasan ng mga preso. Bawal na raw pong dumalaw doon ngayon sa Station 1 ng MPD. RH29 Boy Gonzales. Coming, boy! Anthony, pinagtawanan mo ng dumalaw ang mga kamag-anak nito, mga nakapit, mga person under PNP custody dito sa Raksabago Police Station matapos ang jailbreak kahapon ng madaling araw. Ay naabot na lang muna ng mga kamag-anak yung mga dalang pagkain ng mga PUPC o yung person under PNP custody para mabigyan dito sa mga kamag-anak nilang nakatiit. Ayon dito sa kay Colonel Arnold Tom Ibay, ang hepe ng Manila Police District, pasamantalang nirelieve ang hepe ng Raksabago Police Station na si Police Lieutenant Colonel Roberto Mupas matapos na yung pagtakas. Nauna nang nirelieve yung jail officer, custodial officer, desk officer at ang duty officer na isang police captain. At iniimbestigahan at sinabi pa ni Ibay na may lead na sila kung nasaan yung dalawa pang hindi pa na-aresto na sina Master Cedric Sodjakal at itong si Jefferson Bunso Tumbaga matapos ang jailbreak tapon ng madaling araw. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita. Thank you, Boy. Pro-production at hindi pro-importation, yan po ang marching order ng Pangulong Bongbong Marcos kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Tinarantyahan naman ni Laurel na tututukan niya ang pagpapalakas ng lokal na produksyon imbes na payamanin lalo ang mga importer. Dapat lang anyang pagtuunan ng DA ang mga pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda. Kaakibat ang malakihang plano na i-modernize at i-mechanize ang kanilang kagamitan. Tuloy-tuloy na rin ang programang sinimula ng Pangulong Marcos gaya ng libreng binhi. Uy, dapat makakuha ng mga magsasaka talaga to, ha. Libreng binhi, pataba, tulong pinansyal at teknikal bilang suporta sa mga magsasaka. Umabot daw po sa 15% ang nawawalang ani sa mga magsasaka ng palay dahil sa pamimeste ng stem borer o aksip. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Rosendo So, Chairman Sinag, na bumagsak ang harvest sa Isabela at eastern part ng Pangasinan. Ito dahil hindi naagapan ng pamimesta ng aksip, kaya umakyat ito sa mismong palay. Pinangunahan po ni Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng pabahay na pawang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda na tumama sa Tacloban 10 taon na ang nakalilipas.
Ayon kay Romualdez, ang distribusyon ng titulo ng lupa sa mga pamilyang nawalan ng bahay ay isang malaking hakbang at sumisimbolo ng pag-asa at natupad na pangarap ng bawat residente na magkaroon ng tunay na tahanan na masasabi nilang kanila matapos salantain ng bagyong Yolanda ang kanilang lugar. Pinamamadali po ni Manila Mayor Hani Lacuna sa DPWH ang pagsasaayos ng Maynilad. Binigyan ng alkalde ng deadline ang ahensya na tapusin ang trabaho hanggang November 15. Ang Lagos Nilad ay nananatiling sarado sa mga motorista simula po noong Mayo dahil sa isinagawang rehabilitasyon ng city government at DPWH sa nabanggit na underpass na nagresulta ng pagsisikip ng trapiko sa lungsod. Mga taga-TV, nakakalimutan yata alisin yung video niyo sa Tacloban. Nasa Maynilad na ako. Susunod! Tito Boy! Yun daw pong sexy scene ni na Ivana Alawi at Coco Martin sa Batang Quiapo. Inirereklamo ng mga netizen sa MTRCB. Ba't naman? Nag-aapoy ba yun? Naglalagablab na eksena ba yun? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita 746. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ay. Magandang morning kay Attorney Elmer Galicia. Attorney Elmer, kuyang. Wala ba tayo dyan? At magandang umaga rin kay Engineer Congressman Doming Mariano. Congressman Doming Mariano, magandang morning. Kumusta ba si Governor Jun Ebdane ng Zambales? Magandang umaga rin po sa mga kababayan nating nakasubaybay sa Nueva Ecija. Ayan, ang aking mga... Kumusta ba? Tumataas daw yung presyo ng sibuyas sa Nueva Ecija. Good morning at magandang morning din kay Kuyang Mon Samson. Pinapabati lang niya ang kanyang anak na si Nicole Samson ng happy birthday. Ano ba tong sexy scene na Ivana Alawi at Coco Martin sa Batang Quiapo? Mother, napanood mo ba yan? At kagabi pinapakita nga sa akin ni Mrs. Sabi ko, si Coco ba yan? Baka naman kako edited lang yan. Totoo pala. Nag-viral pala, million daw ang nanood paano naman prime time yun, di ba? Normally, ang mga ganyang eksena, hindi pang prime time yan pang noon time yan Tanawin natin ang balita mula sa ating showbiz legend na sa Tita Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. At dahil gustong tapatan ng Batang Quiapo ang pagbubukas ng Black Rider, ayan aba talaga naman pinag-isipan as in pinag-isipan ng bonggang-bongga. Nako, ang eksena, yung love scene nitong si Coco Martin at Ivana Alawi. Nakahubad ng damit na pang-itaas itong si Coco, habang si Ivana ay gayon din. Nakahubad pantaas? Yes. Parang parang silhouette. Parang kanta siguro, suggestive yung mga director, magagaling dyan Kaya eto na ngayon, marami ang netizen ang nagreklamo sa MTRCB. Ang MTRCB kasi, hindi uma-action yan ng walang mga nagrereklamo. So, inireklamo na nila ang Batang Quiapo, which is ang dami kasi mga batang nanonood ng ganong oras, tapos ay makikita na nakahubad yung mga bida. So kung yung kay Vice Ganda at kay Ayon Perez naparusahan, di ba? Oo. Ay eto pa kaya asahan na natin matapos punta o magreklamo ang mga netizens, sumulat, mag-text and everything sa MTRCB, ay asahan na natin kung ano pa ang gagawin naman ng MTRCB
sa Batang Quiapo. Pero marami rin ang nagtataka, paanong nakalusot ito sa MTRCB? To think na bago ipalabas ang isang teleserye, ay nagdadaan ito sa MTRCB. Ano ang nangyari? Diba? Yan ang ating DZRH Showbizates News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu. Thank you, Morley. Sa sports, nagmarcha ang UP Fighting Maroons sa Final Four matapos maitakas ang 79-72 na panalo kontra sa UE Warriors sa UAAP Season 86 Men's Basketball. Pasok si Malik Diouf ng double-double performance ng 19 points at 15 rebounds para tulungan ang Fighting Maroons na manatili sa number 1 spot. Garantisado na ang pwesto ng Diliman Base Squad sa semifinals ng UAAP. Sa atin po namang health news, isang grade 9 student sa Amerika ang nakaimbento ng sabon panlunas sa skin cancer. Kinilala bilang America's top young scientist ang 14 anyos na si Heyman Beckley mula sa Annandale, Virginia at nanalo rin siya ng $25,000 na premyo. Ipinakilala ni Beckley ang sabon na gawa sa compounds na kayang i-reactivate ang dendritic cells na siya namang pumuprotekta sa human skin at lumalaban sa cancer cells. Umaasang estudyante na magiging symbol of hope ang kanyang skin cancer treating soap at maging accessible sa lahat ng may skin cancer, partikular ang melanoma. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita sa pangalan po ni Jerry Baha. Ito si Anthony Taberna. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. RH! Para sa damit na